Salamat sa mapagpalayang pagmamahal. Welcome to our 365 daily devotion. Ako po si Alexander Gomez from Batch 3. At ang topic po na tatalakay natin ngayon ay ano ang kahalagahan ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Ito ang ating pag-aaralan ay tungkol sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. At buksan po natin ang ating isip sa magandang salita ng Diyos. Sabi dito na all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness. Or sa Tagalog, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa tututuro, sa pagsaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa katuwiran. Teaching number 1. The Bible is God's revealed truth. Ang Biblia ay ang pangunahing paraan ng Diyos upang ipakita ang kanyang mga plano, layunin at kalooban sa tao. Ito ay puno ng mga mensahe ng katotohanan at mga aral para sa ating tamang pamumuhay. Teaching number 2. Disbelieving the Bible is disbelieving God. Kapag hindi natin tinanggap o tinanggihan ang mga sinasabi ng Biblia, ito ay tulad ng pagtanggi sa Diyos mismo dahil ito ang kanyang salita. Ang ating pananampalataya sa Diyos ay dapat na nakaangkla sa pagtitiwala sa kanyang mga salita. Teaching number 3. Disobeying the Bible is disobeying God. Ang pagsunod sa Biblia ay mahalaga dahil ito ang mga utos at tuntunin ng Diyos. Ang hindi pagsunod sa mga ito ay nangangahulugang hindi pagpapakita ng pagsunod at paggalang sa Kanya bilang ating Panginoon. Application number 1. Read the Bible daily. Gumugol ng oras upang basahin at pagnilayan ang salita ng Diyos upang lumalim ang ating pananampalataya at pangunawa sa Kanya. Application number 2. Interpret the Bible prayerfully. Hilingin sa Diyos ang Kanyang gabay sa bawat pagbabasa ng Biblia upang maunawaan natin ng tama ang Kanyang mensahe. Hindi natin dapat ito unawain ayon lang sa sarili nating pangunawa, kundi ayon sa Kanyang layunin. Application number 3. Obey the Bible wholeheartedly. Ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa pagkilos. Kapag naunawaan natin ang salita ng Diyos, ito ay dapat na ipamuhay natin na may kabuuang pagsunod at pagmamahal. Yun lamang po ang aking devotions.